Okay, hello Libra. Maligayang pagdating sa Disyembre 'no, ng ating pagbabasa ngayon. So, dumating na yung huling buwan ng taon 'no, at para sa iyo 'to yung nangangahulugan ng oras na para balansehin ang timbangan. So, makikita mo sa huling buwan ng taon ng Disyembre, makikita natin dito yung buong vibe ng iyong taon 'no, kung ano yung nangyari ba sa iyong pinansiyal at saka sa iyong buhay pag-ibig 'no. So, titignan natin ang pinansiyal at ang iyong buhay pag-ibig, yan yung iyong love life, 'no? Makikita mo kung ano yung energy na naibigay mo na suma total na energy na binigay mo sa pinansiyal at saka sa iyong buhay pag-ibig, sa iyong love life. Pati yung aral na natutunan mo sa buong taon, 'no? At yung dapat mong iwan at siyempre ang huling payo sa'yo na sa Disyembre at ang dadalhin mo sa 2026, oh, 'di ba, exciting? Okay, mag-aano lang po tayo 'no, magki-cleanse and you could make your attentions 'no, hinga lang po kayo ng malalim at baka hindi niyo rin marinig ito pero ang prayer natin kahit saan naman is makakarating. Okay, thank you. Ayan, so titingnan natin kung ano yung buong ano mo 'no, na sa iyong pinansiyal at sa iyong pag-ibig din 'no. Anong naging parang pinakabuod, naging energy 'no, sa iyong buong taon, para suma total 'no ng iyong ano, ng iyong energy sa buong taon ng 2025. Para po ito kay Libra Spirit Guide. Kaya kasi ano po 'no, mahaba po yung explanation natin, eh. Ano po ang kanyang payo? Ano pong payo ninyo kay Libra? Kunin na natin si King of Cups, ayan. Wow, Temperance. So, Libra, balance, competitive, ang dapat mong iwan talaga competitive. Titignan na rin natin ang iyong pag-ibig sa iyong pag-ibig na 'no. O ang kanyang tema sa buong taon ng 2025 para kay Libra. Ikaw na, King of Swords 'no, pagiging mautak, karoon ka ng peace sa pag-ibig na dapat mong iwan. Pag-ibig medyo lahat, isip lahat ang ginamit mo ha, thoughts, maling desisyon din meron dito na dapat tanggalin, sadness. Ano pa po Spirit Guide para kay Libra? Ang kanyang Ace of Wands ang dadalin mo, wala ka pa ring kilos sa next year. Bakit?
Pa tayo ng Archangel guidance mo nak para sa iyong Disyembre. Kung may regalo ka raw, gift from God. Ayan. Galing kay Archangel Sandalpon. At gabay sa iyong career at financial, no? Donations and eating and charitable work. Ayan. Ganda ang financial mo sana, no? O okay Libra, i-audit natin 'no, ang finances at love closure mo rito, 'no. So makikita mo rito, talagang nangangailangan ka ng balance pa rin para ma-resolve ba ang conflict. At siyempre ito rin yung pag-accept ng tulong bago magsimula ang 2026 mo, 'no. So, bawat dito sa financial mo, pangunahing nakikita natin dito mayroon kang temperance, ito yung parang pinakatema sa iyong financial ngayong taon. So, ang taon yun parang nakatuon ka sa paghahanap ng balanse at moderation sa iyong pananalapi, 'no? Marahil ito yung paulit-ulit mong sinusubukan i-mix ang iba't iba pang income. Yung mga income stream mo o spending habit din para mahanap ang pinaka-perfect na financial system mo rito, 'no? Halimbawa, patuloy kang nag-eksperimento, 'no, sa mga nakaraang buwan. Patuloy kang, sabihin natin, nag-eksperimento sa pagitan ng isang aggressive, investment at conservative savings din. So, ang aral na nasa patience, dito yung pagiging harmonious sa iyong flow ang pera, 'no, sa mga nakaraang taon mo. So So, nakita natin na parang natuto ka ritong mag mag-ano, kumbaga nakita natin na yung medyo balance naman at namo-moderate mo naman, 'no, yung financial mo, yung pera mo, 'no, yung kita mo noon, 'no. So, kung makikita mo rito ang pinaka-financial aral dito, yung leksyon na dapat dapat mong dalhin, 'no, andito ang Five of Wands. Ang aral nito yung parang matuto kang harapin ang mga financial conflict. O ang kompetisyon ng may confidence at sportsmanship din 'no. Huwag iwasan yung mga disagreement tungkol sa pera o negosasyon mo 'no. So halimbawa 'no, yung magba-back down ka sa negosasyon ng sweldo o presyo ng service mo. So dapat mong dalhin ang kakayaang ipagtanggol ang halaga 'no, yung halaga mo sa gitna ng competitive environment mo 'no. So yan daw ang aral na parang natutunan mo sa temang ito sa mga naranasan mo, 'no? So kung makikita mo rito, yung financial habit mo, ito yung gawin na dapat iwan pa sa Page of Pentacles mo rito. Kailangan mong iwan ang gawin ng sabihin natin yung pag-aaral o pagpaplano ng walang aksyon, 'no? You're not making any actions, 'no? Marahil ito yung paulit-ulit kang naghahanap ng perfect investment book o financial mentor ngunit hindi hindi ka naman pala nag-i-implement. No, aral ka nga, wala ka namang aksyon. So, what's the use, 'no? Parang 'yan ang tanggalin mo raw because you're just wasting your energy, 'no? Nagwa-waste ka ng energies ng ano, na kumbaga nagwa-waste ka ng energy na wala ka namang kita, wala ka namang nahihita, 'no? 'Yan daw ang tanggalin mo, 'wag mong idalhin 'yan sa 2026, 'no? Kumbaga kasi paulit-ulit, 'no? Kumbaga ikaw lang yung may stress dito, eh, 'no, kumbaga walang growth ang nakikita rito. So, kailangan ng aksyon sa mga pinaplano mo, hindi plano lang ng plano, hindi lang isip ng isip, 'no? Sinasayang mo yung utak mo sa paulit-ulit na ginagawa mo. Parang gano'n ang sinasabi ng ano dito, kaya kung bakit Page of Pentacles ang tanggalin mo, 'no? Iwanan din yung mga habit na laging mag start ng bagong ano 'no, bagong yugto magaling ka sa simula, parang ningas kugon ba?
So, iwasan ang pagiging ningas-kugon, sa una lang magaling, 'pag ayan na, wala na kumbaga shutdown na yung energy na 'yan. Kumbaga hindi hindi mo nakikita yung, mamaya meron palang ano diyan, meron palang potential 'yan 'no, halimbawa. So, andiya-diyan din sabihin natin, mag-start ng bagong savings goal ka o mag-budget plan. Because ang page energy dito yung parang i-sustain mo dapat 'no, hindi yung sa simula ka lang magaling. So, 'yan ang sinasabi na tanggalin. 'Yan ang dapat mong iwan 'no, ang pagiging page of pentacles. Sa simula lang kasi kumbaga kinumbine yung energy mo rito sa competitive energy mo sa temperance 'no. So, ang panghuling financial na payo para sa Disyembre mo is the world dito. Ang Disyembre mo yung parang oras na para sa ganap na tapusin ang financial cycle, kumbaga bayaran ang huling utang o i-clear ang mga accounts mo. Kumbaga i-finalize ang investment din, 'no? Ito yung tungkol sa katapusan at completions when the world dito, lalo na nasa posisyon ng advice sa'yo ng tarot, 'no? Halimbawa, iproseso mo ang lahat ng mga tax mo, documents, mga dapat bayarin, yung mga utang mo, yung mga hindi mo pa nababayaran, 'no? Kumbaga yung final credit card balance mo rin, ayan yung matagal mo nang dinadala. Ibig sabihin, i-official mo na isara ang isang lumang business account o isara mo yung tingin mong punong-puno ka na ng utang. Kumbaga i-confile mo lahat daw. I-audit mo, kaya ang basa natin dito is about auditing din ano. Kumbaga close mo lahat ng account na tingin mong may bad credit na. 'No, parang gano'n. Yung medyo gasgas na sa halimbawa credit card mo, marami ka ng naano na hindi mo nabayaran. Kumbaga try to close that and fix that, parang gano'n 'no. 'Wag mo nang gamitin uli. Kumbaga madadagdagan at madadagdagan lang 'no. Kasi nagsisimula ka lang naman tapos hindi mo tinatapos. Panay ka plano, magaling sa una lang, hindi naman tinatapos ang lahat 'no. So kung nakikita mo rito, ang financial energy na dadalhin mo sa bagong taon is ang King of Cups. So, kumbaga dadalhin mo ang energy ng financial security na may emotional stability because you got the temperance here, 'no? Kung nakuhaan mo ng aral, 'no? Because ang King of Cups dito, ito yung generous, compassionate at wise na paghawak ng wealth. So, ang pera ay hindi magdudulot ng stress sa'yo, 'no? Kung kikilos ka at gagawan at itutuloy mo itong ano, pinaplano mo lahat. Yung mga tinambad mo na energy na winaste mo, 'no? 'Wag mo nang balikan. Kumbaga, total magaling ka naman sa simula, o 'yan na yung naging kung narinig mo na 'to, 'yan na yung tapusin mo, 'no? Magaling ka sa simula lang dito, so i-tap mo i-cut mo na 'yan, throw it away, release that para 'wag kang mag-regret diyan, that's already done, 'no? Pero yung mga responsibility na dapat mong bayaran dito kasi nakikita natin you need to put some closure. Yan ang plano sa'yo. So, you could start 'no, and then isa lang muna, 'wag mong dalawa-dalawahin. Isang plano lang at mag-focus ka diyan sa isang plano na 'yan. Baka kung diyan mo itunoon yung mga winaste mong energy dati, oh, 'di sana mas marami kang perang madadala sa 2026, 'no? Mas magandang energy mo. Pero kung nakikita natin, ito sana ang dadalhin mo sa 2026. 'No, yung matutong sa paghawak ng wealth, ang pera ay hindi nagdudulot ng stress sa'yo dapat, 'no? Kung meron kang sapat na trabaho, kung meron kang ano, sinisimulan mo yung proyekto mo at tinatapos mo, 'no? At saka yung pagiging wise sa paghawak ng pera. Walang stress ka dapat sa ano, sa pera mo sa 2026, 'no? So, halimbawa 'no, ang 2026 mo yung magdadala ng kakayahan din na maging isang financial stable, 'no? At saka yung habang ginagamit mo ang iyong wealth para tumulong din sa iba, i-support sa creative pursuit mo o ituloy mo ang proyektong nakatambad dati, 'no? Parang ganyan na sinasabi sa'yo, sa iyong ano, sa iyong 2026.
Sana madala mong energy na 'to, itong financial security na may emotional stability ka dito. Dahil nga ang King of Cups ito yung sabihin natin, you are sharing it naman, yung generous, compassionate energy at wise sa paghawak ng kayamanan mo at ang pera na hindi magdudulot sa'yo ng stress, 'no? Kung makikita mo rito, ang emotional structure mo naman. So, ang iyong relationships, ang pangunahing tema nito, yung nangyari sa iyo ng buong taon, pagdating sa iyong pag-ibig ngayong taon, ito yung King of Swords. So, ang taon mo ay nakatuon actually sa pagiging objective at analytical, no, sa pag-ibig. Maaring kailangan mong gumawa ng clear or sabihin natin logical na decision tungkol sa relationship boundaries din, no? Ito yung commitment ng walang emotional clutter. So halimbawa 'no, kailangan mong gamitin ang logic para putulin ang isang toxic relationship. Magtatag ng malinaw na rules sa iyong partnership 'no, parang 'yan ang pinakatema mo. So ang emotional na aral sa'yo, ang leksyon na dapat dapat mong dalhin ay ang Five of Swords in reverse. Ito yung aral mong matutong ibig sabihin magpahinga mula sa conflict at iwasan ang need na laging manalo 'no, especially yung laging gusto mong manalo ka sa argumento. Because ang real victory ay nasa harmony at pagpapatawad, hindi yung ano ka pa, 'baga hindi ka pa yung makikipagtalo. Kasi lalaki at lalaki lang, 'no? Pinapakita mo lang yung kahinaan mo, 'no? Ang real victory tandaan mo ay nasa harmony at pagpapatawad 'yan, no? Halimbawa 'no, sa halip na magpatuloy ka sa argument, yung dinidepensahin mo yung sarili mo masyado, you are just showing na nagi-guilty ka on what you've done, 'no? It's just show, 'no? Sa halip na magpatuloy ka diyan sa argument na 'yan, dahil gusto mo nga mapatunayan na tama ka, ibig sabihin natututunan mo yung peace ay mas mahalaga kaysa sa being the right, 'di ba? Ayan. So, kung makikita mo rito ang emotional burden mo, ang emotional burden, gawain na dapat mong iwan ay ang Seven of Swords. Kailangan mong iwan ang tendency na maging mapanlinlang o manloloko or sabihin natin itago ang katotohanan, 'no? Meron ka nitong energy diyan, 'no? 'Baga ito yung sabihin natin, sa iba ba o sa sarili mo para lang makamit mo ang peace, advantage, 'no? Iwanan din yung pagiging paranoia na ikaw yung niloloko, 'no? So halimbawa, iwan ang habit na magsinungaling para iwanan ng isang conflict o para lang yun nga, para nga dito sa argumento na 'to. Kumbaga iwanan ang habit na yung telling white lies 'no, para iwasan ng conflict na 'yan. O ang siyempre yung pagtatago ng totoong nararamdaman mo dahil takot kang masira ang balance mo, 'no? Nakukuha mo ang ano, ang Seven of Swords na mensahe sa'yo na dapat mong iwan. Ito rin yung dala-dalahin mo, eh, this is your emotional burden na nahihirapan ka, 'no? So kung makikita mo ang panghuling emotional payo para sa Disyembre mo is ang Five of Cups in reverse. Ang payo nito yung parang iwan ang grief at regret, kumbaga tigilan na yung pagtingin sa mga relationship na nawawala o nagkakamali. Ibig sabihin tanggapin ang mga blessing na natira at i-focus ang energy mo sa hinaharap, 'no? Kumbaga halimbawa sa Disyembre i-acknowledge ang sakit ng past breakup mo o ang falling out, pero gawin mo itong final step ng pagpapalaya. 'Wag mo nang siraan pa, 'wag mo nang gawan ng kuwento pa. Put some closure on it, 'no? Baga simulan mong i-appreciate ang healthy relationship na nasa buhay mo, 'no? Ito yung mga past breakup mo na parang or sabihin natin relationship na hindi nag-workout. It's about time na shut it down, kumbaga close mo na. 'Wag mo nang dalhin 'yan sa 2026. Well, kung separate, separate 'no, pero 'wag mo nang gawan pa ng kuwento or istorya just to defend yourself dito because of the Seven of Swords. In the fact that you know what's really happened, 'no? 'Baga i-focus ang energy sa hinaharap.
So, sa Disyembre din, i-acknowledge ang sakit ng past breakup, pero gawin mo ng final step na 'yan, 'no? Wag mong takasan o wag mong harapin mo, hindi wag mong taguan kumbaga. Confront 'no, parang gano'n. Kasi dadalhin mo pa ba 'yan sa 2026? O sige, you decide, sige mag-break up ka, mag-ano ka na, sige wala na kayo. Dadalhin mo pa ba 'yan? O sige, 'wag ka munang magsosyota ng ano, ng meron ka pang dalahin dahil bitbit mo 'yang dalawang pasanin mo sa buhay na 'yan. Ikaw lang mapapasama diyan. So, focus ka sa healthy relationship, 'no? So, ito yung emotional energy na dadalhin mo sa bagong taon 'no, walang kilos, walang ano, Ace of Wands. So, at least pinakita dito ang suma total ng mga nangyari sa'yo 'no, sa pag-ibig mo at sa financial mo at tignan mo rin yung sa love life mo rito. So, some of you 'no, hindi ko naman sinasabi po lahat, pero ang sabihin natin dito ang dadalhin mo ng energy ng creative block, ito yung kawalan ng passions 'no, o pagkaantala sa bagong emotional new beginning mo. Maaring maging challenge ang simula ng taon sa'yo sa pagpapakita ng isang enthusiasm sa pag-ibig. 'No, halimbawa ang energy mo yung nagpakita ka ng kailangan mo munang i-recharge ang passions mo 'no, huwag pilitin ang bagong relationship sa Enero. Focus muna sa self-discovery at inner fire mo 'no, hanapan mo ng balance ang sarili mo dahil walang ibang magbibigay niyan kundi ang sarili mo 'no. So, makikita mo rito ang angel of abundance guidance natin 'di ba? Si Archangel Sandalphon may gift from God ka actually 'no, we angels bringing you gift from your creator. Open your arms to receive it. So sinasabi ni Archangel Sandalphon, ang anghel ng panalangin at musika 'no, na ang iyong blessing at abundance ay isang direktang gift mula sa Diyos. Hindi isang bagay na kailangan mong ipaglaban ng sobra. 'No, kagaya ng kagaya nitong conflict sa Five of Wands at Five of Swords, 'no? So, ang deep insight na nakikita ko rito, bakit ito yung binigay sa yung guidance, bilang Libra, ang struggle mo yung parang sa balanse at sabihin natin yung nagmumula sa paniniwala na kailangan mong i-earn ang bawat blessing. Parang 'yan yung vow of poverty, eh, 'no? Yun yung tanggalin daw 'yan, tsaka ipinapaalala ni Archangel Sandalphon na ang tunay na abundance ay dumarating na may grace at hindi laging kailangan ipaghirapan, 'no? So, it's a gift na i-welcome mo ang mga unforeseen opportunities na walang guilt, 'no? So, marami daw opportunities na dumarating sa'yo, especially darating ng December, 'no? Just grab it, 'no? Regalo 'yan sa'yo, parang Christmas gift sa'yo 'yan. Ayun nga lang dapat 'no, claim it, 'no? Kumbaga taas mo kamay mo i-receive 'yan 'no, 'wag mong ilikom, 'wag mong isara ang kamay mo 'no, hindi babagsak sa'yo 'yan. Kilos itataas mo lang kamay mo 'no, mabigat ba 'yan? Parang gano'n, i-claim mo 'no, ang gift na ibinibigay sa'yo. Ayan, kagaya ng ginagawa ni Archangel ng iyong spirit guide, ayan 'no, hawak niya oh, ire-receive mo lang. Oh, baka tatamarin ka pa niyan. Ikaw talaga, oo. Ayan 'no, so kung makikita mo rito, ah tanggapin ito ng with grace 'no, at dalawang kamay 'no, para hindi mo makaligtaan 'no, baka sa iba mailagay 'yan, sa nagtaas ng kamay 'yan, eh, 'di na miss opportunity na naman 'yan 'no. So, always pray 'no, mag-pray always din at saka nandito si Archangel of Abundance, ang sabi rito ang 'no, donations and charitable work. Ang sabi rito, ayan marami kang blessing na supposed na receive 'no, especially this December. Kumbaga dito parang share your blessing din 'no. Give joyful to the organizations also at yung people who spiritually support and inspire you, yung mga simbahan, yung mga nag-aano sa inyo 'no. Because sa gift na marami niyong mare-receive sa abundance ninyo na binibigay sa inyo ngayon, especially this December marami kayong mare-receive 'no. And know that your generosity will be returned to you in many folds in miraculous way.
'no? So, yung mga time, supplies, yung mga service na binibigay niyo, money that is also ano 'no, teaching and charitable work 'no, or other resources you donate will ensure that you have a positive energy multiplies, ayan. So time po na madodoble ang regalo sa inyo 'no, dodoblehin daw 'yan sa mga magbigay kayo ng donations at sa mga charitable work, especially sa mga nagbibigay sa inyo ng spiritual ano, na nag-i-inspire sa inyo spiritually. 'No? And know na yung generosity ninyo will be returned manifolds. Babalik yan ng manifolds, ayan. So, nakuha niyo po ba? Kahit service po ibigay niyo, ayan. Doble po, palalakasin ka lalo, 'no? Eh, nakita mo ang daing angel na nagbabantay sa'yo kung ano, 'no? Kung nagbigay ka, ipapadala kay Lord yan, oh. O sige, dodoblehin natin yan, titriplihin natin yan. Yan ang sabi, 'no? Yung makatulong ka sa universe mo, 'no? Ayan, so kung makikita mo, ito yung mensahe ng perfect na umayon ka din dito sa King of Cups, 'no? So, kumbaga, King of Cups ang energy na dadalhin mo sa bagong taon, 'no? Especially sa iyong pinansyal, ang iyong vows of poverty o ang financial blockage ay nawawala kapag binuksan mo ang flow and giving, giving and receiving, 'no? It should be balanced because ang Libra ay gustong maging fair. So, ang pagbibigay ng donations o paggawa ng charitable work, yan yung nagpapakita sa universe na meron ka ng sapat at handa mo kang magbigay, 'no? Kung anong meron ka. Ito yung nagpapataas ng vibrations at ina-activate ang abundance ng flow mo papasok sa 2026, 'no? Ayan, sa mga mag-donate kayo sa simbahan, 'no? So, kung makikita mo rito, 'no, kumbaga tataas at mag-activate ang abundance flow ninyo if you're giving, 'no? So ang final message actually para sa sang Libra, ang iyong closure ay nasa pagtanggap ng abundance at peace, 'no? Iyon yung hindi kailangan maging perfect, 'no? Tanggapin ang gift, pera o pag-ibig ng walang grief at regret because of that Five of Cups in reverse, 'no? At i-focus ang energy mo sa real fashions mo, 'no? Which is the Ace of Wands na naka-reverse dito. So gawin mong upright 'yan, 'no? Burn some light on you sa 2026, kumilos ka na, 'no? Parang parang kikita ko 'tong reading na 'to, sa ano, may kilala akong talagang ganito rin ang reading, 'no? So ayan, good luck sa'yo Libra, sa iyong 2026 sana nagkaroon ka ng liwanag dito sa iyong mga nakaraan, pauulitin pa ba 'yan, 'no? Let go of kumbaga pinakita mismo talaga ang tema mo, 'no? Yung tema sa buong taon. And then sa pag-ibig, sa pinansyal, 'no? Kumbaga ito yung pinaka-ano, suma total ng inyong buong taon, 'no? Ayan, so thank you so much. Pahingi naman po ng like and hype diyan at marami pong salamat sa mga nagshi-share ng ating video at nagla-like and subscribe po, 'no? At especially po sa mga nagha-hype at nagshi-share. Ayan, marami rin pong salamat sa mga nanonood maski hindi nagsu-subscribe. Thank you so much po at God bless you po. Ayan, thank you Libra. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang... Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into